1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Happy blessed Sunday sa inyong lahat ng bonggang-bongga. Alam ko nagsimula ng simbang gabi kagabi, di ba? So, yon. So, sana nakapagsimba kayo ng todo-todo dahil syempre simula na nga ang kampana ng simbahan. So, ang kampana ay tuluyan ng gigising upang tayo. So, yan, ramdam na talaga natin ang Christmas season at kahit dito, malamig ang panahon, pagising ko, Diyos ko, my God, giniginaw ako, charot. So, yun, tamang-tama yan sa aking katawan kasi hindi ako naliligo, charot. Paano kasi, di ba, sabi ng doktor, bawal magbasa ng mukha. Mukha lang naman ang hindi ko binabasa, pero yung katawan ko, nagsha-shower naman ako, kayo naman. At eto na, syempre, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat. Syempre, sa mga bago nating subscribers, hello! So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika. So, another title holder na naman, kahapon ang nauwi ng isa sa mga pinanglaban natin sa international pageant. Ito nga ay si Patricia Payumo. So, after nga natin mauwi ang titulo Miss Tourism International noong gabi, ay nung umaga naman yesterday, ay nauwi naman ni Patricia ang Miss Star International 2024. So, bongga, no? Talagang iba talaga ang caliber ng mga ganda ng Pinay beauty at talagang masasabi ko, oh my gosh, ang sarap ng feeling na mag-back to back tayo sa isang international pageant, di ba? So, dominant beauty talaga ang gandang Pilipina. Yan talagang masasabi ko. And of course, congratulations kay Miss Tourism International from Mutya, Pilipinas at dito nga kay Patricia Payumo. So, mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang gandang Pinay. Di ba? At ito nga kagabi, syempre after nga natin mauwi ang back-to-back win mula sa international pageant, nabigo naman tayo dito sa Mr. International na makuha ni Justine Ong ang titulong Mr. International 2024. So, nung una, hindi siya pumasok sa semifinals. Tapos, meron kasing mechanic ang Mr. International mechanic game na kapag nanalo ka ng People Choice Award, matik ka makakapasok sa top 6 para sa huling round ng competition. O, di ba? So, yon. At dito nga nabigyan nga ng pagkakataon ang ating pambato na si Justine dahil si Mr. Philippines nga ang nag-uwi ng titulong People Choice Award. O, di ba? Ang bongga. And then, ayun nga. So, syempre, pagdating sa Q&A, medyo hindi tayo pinalad na makapasok hanggang sa dulo ng laban. But guys, syempre, kahit hindi tayo pinalad, ay mabuhay pa rin ang galing ng Pinoy. Dahil syempre na ipamalas naman ni Justine Ong ang kakayahan niya dito sa laban niya sa international pageant. At hindi lang yon, siya ang nag-uwi ng titulo na Best National Costume, di ba? Para sa special award. So, bongga na yon. Kung ako tatanungin ninyo ha, ako talaga, di ba sinabi ko nga, kung napapanood ninyo yung mga clips ko, ay nako, napaka-importante para sa akin na mauwi natin ang Best National Costume. Kasi nga, ang galing nga ni Justine
Ong doon sa kanyang execution ng preliminary competition at maraming magagaling na national costume. Pero syempre, diskarte lang yan. And congratulations! Yung iba nagtataas ng kilay kasi sabing ganun, naku, botohan lang naman yan. Ano ba guys? Be happy and be grateful sa mga natatamasa natin. Sabi ko nga kahapon, kung mananalo si Justin Ong dito sa competition ng Mr. International, bonus na lang yan. Diba? Kasi kung iisipin mo, talagang sobrang blessings na ang nakuha natin. At okay lang yan. At least hindi pa rin naman siya nabokya kasi pumasok pa rin siya sa top 6. At kung titignan mo yung record ay nakalagay doon ay Mr. Philippines top 6 sa Mr. International plus Best National Costume. So winner pa rin, di ba? So yon, kaya mabuhay ang galing ng Pilipino. Kaya dapat tayong magsaya, magdiwang, mag-celebrate and be grateful. Di ba? So, para naman sa sumunod na chika, my gosh, nakakaloka. Eto nga, ano daw ang masasabi ko? Dahil Africa ang nagdominant sa international pageant para sa male pageant and then Asia naman para sa female pageant. Dahil nga dito nga sa supranational Africa ang nanalo at dito naman sa Mr. International ay Africa pa rin ang nanalo. At syempre sa supranational naman ay Asia dahil nakuha ng Indonesia at Vietnam naman ang nakakuha sa Miss National. So, ang masasabi ko dyan ay bongga. So, congratulations. Deserve nila yan yung mga titulong nakuha nila. Hindi man tayo ang nakakuha, but still be happy for them. Kasi nga, di ba, kung iisipin mo dito sa Mr. Supranational, yung nakuha to ng South Africa, ay talaga namang masasabi ko, magaling naman din talaga si South Africa at hindi naman questionable yon. Tapos dito naman sa Mr. International, ang masasabi ko naman, Diyos ko naman, from the beginning naman, Diyos ko, parang feeling ko talaga panalo na tong si Samuel, di ba, ng Nigeria. Kaya it's time for the Africa. So hayaan natin na mamayagpag din sila sa international pageant. Hindi yung parang puro Asia na lang, tapos puro Philippines, Indonesia, Vietnam, paikot-ikot lang doon yung title. Mas maganda, mabigyan din sila ng pagkakataon. At itong moment na to, moment nila yan. Di ba? At dito naman sa mga girls sa supranational, si Indonesia, hayaan na natin, be happy na lang. Mukhang deserve naman talaga din. At dito din sa Miss International. Kumbaga, go, go, go! 555 and be happy for them. Di ba? Diyos ko, kung ganyan tuloy din naman ang pag-uusapan, ay talaga namang, Diyos ko, na mayagpag na ang Pilipinas ng bonggang-bongga na hindi lang once, twice, may back-to-back triple. O, di ba? So, winner na winner pa rin talaga. So, kapwa natin Asia ang nagdo-dominant. So, be happy na lang. Ganon! And congratulations sa Africa, diba? Speaking of Africa, Mama Sam, anong masasabi mo? Dahil nag-title nga ang Mr. Nigeria dito sa Mr. International. Siyempre, Diyos ko, naglulundag talaga yung Mama Sam mo. Dahil sa sobrang saya ko. Kasi parang sa lahat ng nakikita kong mga lalaki doon, siya lang talaga yung masasabi ko na, oh my gosh, kinuha niya ang attention ko. So, yon ganon. Talagang nakatutok talaga ako sa kanya. Paano naman kasi? Ang gwapo naman talaga neto sa personal. At parang feeling ko, deserve niya talaga yung titulong Mr. International. Kasi kung naghahanap ka na very Mr. International, I think isa siya sa mga talagang pwedeng pagpilian. At plus, nandoon na it's time na magpanalo naman ng black man sa Mr. International. Hindi yung puro Latina, Latinos, tapos Asian. So, time naman na mabigyan din ng chance talaga ang mga African, di ba? So, yon, and congratulations para sa Mr. Nigeria. Ayun nga, masayang-masaya sila kagabi at talaga naman naglulundag sila sa tuwa. Coming ni Miss Grand International para sa kanyang bansa, magaganap nga today sa India. Yes! Syempre, ito nga, inaabangan nga natin ang pa-homecoming ni India dito sa ang pa-homecoming ni Miss Grand International dito nga sa India. So ayan, so tingnan natin kung paano siya sasalubungin ng kanyang mga kababayan at kung paano nila
diriwang or isi-celebrate ng bonggang-bongga ang pagkapanalo nila dito sa Miss Grand International. Pero ang tanong ng lahat, mapantayan kaya nila ang ingay na ginawa ng Pilipinas na mag-homecoming nga si CJ Opiasa. So comparison, hindi naman may iiwasan yan, pero nandoon ako sa part na parang hayaan na natin sila. Be happy na lang for them. Diba? So yun, so tingnan natin. And then, syempre, hindi rin magpapakabog si CJ Opiasa dyan. Dahil may pa-homecoming din siya sa Zambales. Magaganap nga sa Olongapo, kung saan ngayong araw, ay bukas din ang kanyang pa-homecoming. Kumbaga, tatapatan niya talaga ang homecoming ng Miss Grand Winner. O, di ba? Nakakaloka. So, siguro nagkataon lang. Hindi naman yun sinasadya. Kasi parang sa Pilipinas kasi, it's time to celebrate. Lalo na December 16, simula na ang Simbang Gabi. So, papalapit na ang Christmas, ng holidays, di ba? Kumbaga, parang ito na yung pagkakataon na talagang i-timing. So, yun. So, hindi naman yung sinasadya. But, of course, be happy for the queens of Miss Grand International. Nakakaloka, sumakit yung ulo ko doon. But tingnan natin kung sino ang mas bongga. Yung kay India o yung kay Philippines. So, di ba? Diyos ko, nakakaloka, windang ako. Pero mas nakakaloka to. Ang tanong ng lahat, bakit dalawa ang Mr. International? Well, ang masasabi ko dyan ay dalawa kasi yung organization. So, yan. So, merong Philippine-based at merong Thai-based. Pero ang alam ko, ang original ng Mr. International ay nanggaling nga sa Thailand. Tapos, sila yung bumuo ng Mr. International based on Thailand. Tapos, namatay yung owner. Tapos, yung owner neto, kaibigan yung sa Philippines. So, yan. So, yung national director naman doon sa Philippines. So, yun yung pagkakaalam ko ha. Kaya, bilang magkaibigan, so, tinuloy niya yung Mr. International na ginagawa nga ngayon sa Philippines. Pero kung iisipin mo, saan ba siya nagmula? Siyempre dito sa Thailand. Tapos etong yun nandito sa Thailand, kaibigan din. So tinuloy din niya yung Mr. International. Kaya ganun yung naging kwento. So parang yung isa, sa amin ganun, sa kanya daw binilin kasi siya yung kaibigan, yung sa Philippines. Pero eto, sinabi din yung sa Thailand, kaibigan din ako at sa akin din ibinilin. Pero ang documents ng Mr. International, hawak ni organization ng Philippines. So, yan. At nakakaloka. So, pero ako, para sa akin, hindi ko siya mamasamain dahil parehas silang kaibigan, parehas silang nagmamalasakit sa nasimulan ng kanilang friend. Hindi biro ang magsimula ng pageant. Hindi biro yung gumawa ng ganito. So, ang intention lang ng dalawang grupong to ay ipagpatuloy ang nasimulan ng Mr. International kung saan yung original, di ba? At yung original ay galing nga dito sa Thailand, pero hindi ko sasabihin na, ay nako, ang original ay sa Thailand, pero kasi dapat sa Philippines. No, parehas lang silang nagmalasakit doon sa nasimulan nung nawala, di ba? Kaya ako, happy ako. Kasi at least, di ba, binibigyan nilang halaga kung ano ang nasimulan nung taong kaibigan nila na nawala. Kaya okay lang yan. Ako, para sa akin, siguro ang mas maganda, tangkilikin na lang natin pareho. Ayan. So, parang ano na lang yan. May version 1 and version 2, but it's the same. Di ba? It's the same advocacy. Ang gusto nila ay maipagpatuloy yung ginawa ng kaibigan nila. And I think, okay na yan. Oo. At least may part 1 and part 2 or B1 and B2. Ganon. So, I hope na sana ay matanggap natin na parehas natin tangkilikin yung pageant ng Mr. International based sa Philippines and based in Thailand. So, yon. So, ako, nandito kasi ako sa Thailand, kaya siya yung fina-follow ko. Pero siguro, pag nasa Pilipinas na ako, ang ipa-follow ko naman yung nasa Philippines. Ganon. But parehas ko silang love, parehas ko silang gusto, at parehas ko sila nire-respeto. And ganun talaga. Siguro mas maganda na lang siguro na
Mr. International Quest. May ganon. Or Mr. International. Wag na silang yung magpaligsahan na, hindi, akin to kasi ako yung yung wala nang ganon. Basta go to the flow na lang at subaybayan na lang natin at tangkilikin na lang natin parehas. Para, alam mo yun, magkaisa ang mundo. Ganon. Kasi, wala tayong magagawa, ganun talaga. So, may mga sumasali naman dito sa Mr. International na based in Thailand. May mga sumasali din naman doon sa Pilipinas. So, ipagpatuloy lang nila yung ginagawa nila. At wala namang mawawala sa kanila. As long kaya nila at wala silang mga naagrabyado mga kandidato. So, yun ang importante. Kumbaga, nabibigay nila yung the best para sa mga kandidato na lumalahok dito. Katulad na lang halimbawa, yung safety sa country na kung saan ginagawa ang Mr. International, and then nandoon na naibibigay yung tamang pagkain, tamang alaga, tamang hotel, mga ganon. At saka syempre yung experience ng mga sumasali dito. Tapos, nandoon din, syempre, napaka-importante na maibigay nila ng tama yung cash prize na makukuha o kung ano man ang papremyo ng mga kandidato na sumasali dito. So, yun lang yun. So, okay yan. Ipagpatuloy lang nila as long na nagagawa nila yung kadapat-dapat para sa mga winners ng mga title na pinagkukuha nilang kandidato. So, yan! Ay, nako, nakaka-stress. Laban Philippines, laban Thailand. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, syempre, Cyril Payumo at Jasmine Bungay. Parehas nagsama nga dito sa isang malaking event sa Pampanga kung saan naman ay talagang magiging proud ang mga taga Pampanga kasi nga dalawang beauty queens na alam mo yon na talagang oh my God, iba talaga ang ganda ng Kapampangan, no? Dati naalala ko, ang mga taga Pampanga ay laging nagdo-dominance sa international pageant. Yes! Lagi silang nananalo sa mga national pageant katulad ng Binibining Pilipinas, ayan, Mutya ng Pilipinas, lagi sila talaga yung nakukuha. At ngayon, na ipagpapatuloy pa rin naman nila yon. At meron ng dalawang beauty queens na talaga naman masasabi ko, Jasmine Bungay, ayun nga, nagpamalas nga ng galing sa international pageant kasi nag-second runner-up siya sa Miss Globe, and Cyril Payumo, waiting tayo for the di ba, sa laban niya. At naging Miss Tourism International din si Cyril Payumo. So, yan! Kaya nakakatuwa. Pero ang tanong nung iba, sino kaya ang best na isali sa Miss Grand Philippines? Well, ako para sa akin kung ako tatanungin ninyo, I think si Jasmine Bungay. Oo. Kasi si Jasmine Bungay, iba din yung atake, iba din yung eksena, oo. At saka tapos na yung laban niya sa international pageant. Pwede na siya sumali sa Miss Grand Philippines. Ang tanong, gusto kaya ni Christine Ann Perez yan na sumali si Jasmine Bungay sa Miss Grand Philippines? So kayo guys, ang tatanungin ko, tingin ba ninyo, dapat nga bang sumali si Jasmine Bungay sa Miss Grand Philippines sa next year? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nyo ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!